Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 26 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ako sa Dongdae Station at agad na kumain ng isang daga mula sa ilalim ng lupa. Pinilit kong tiisin ang lasa nito dahil kinakailangan iyon para mabuhay. Ang lason na kumapit sa aking balat mula sa nakalalasong hamog ay hindi basta-basta mawawala, ngunit sa mundong ito, kahit ang mga nilalang sa ilalim ng lupa ay may silbi. Unti-unti, habang natutunaw sa katawan ko ang karne, nagsimulang humupa ang kontaminasyon. Hindi ito agad-agad pero epektibo. Habang kumakain ako, biglang umalingaw ang galit na boses ni Bihyong, puno ng pagkabigla at galit sa ginawa ko. Pinagalitan niya ako dahil sinira ko ang isang idolo ng konstelasyon, at binalaan akong maaari itong magdulot ng galit mula sa makapangyarihang nilalanggaya ng Bald General of Justice. May punto naman siya, ang mga idolo ay sisidlan ng kapangyarihan ng mga konstelasyon at karaniwang iginagalang. Ngunit wala akong balak maging maingat. Ang tamang pag-unsil sa isang idolo ay matagal at walang kasiguruhan, samantalang ang pagsira rito ay mas mabilis at tiyak. Pinatahimik ko si Bihyong at sa halip ay kinumpirma ang desisyon ko sa pamamagitan ng ways of survival sa aking smartphone, dahil alam kong mahalaga ang kapangyarihan ni Samyongdang sa pagpasok namin sa Chongmuro. Mas mainam din na makatipid ng coins, kaya mas praktikal ang ginawa ko. Pagbalik ko sa grupo, kasama sina Jung Hyewon at iba pa, ipinakita ko ang mga nakuha kong item mula sa sirang idolo, ang beds at straw mat ni Samyongdang. Sa unang tingin, parang mga lumang bagay lamang ang mga ito, mga kupas na butil at punit na banig, ngunit alam ko ang tunay nilang halaga. Sa mundong ito, kadalasan, ang mga lumang bagay ang mas makapangyarihan. Nang tanungin ko kung kilala nila si Samyongdang, naguluhan si Jung Hyewon, ngunit agad namang sumagot si Yo Sang-ah. Naalala niya mula sa kanyang pag-aaral ng kasaysayan ng Korea na si Samyongdang ay isang monghe noong Joseon Dynasty na lumaban noong panahon ng pananakop ng mga Hapons. Dahil dito, natuwa ang konstelasyong konektado sa kanya. Sinamantala ko ang pagkakataon at pinalakas ang kwento, sinasabing maaaring iniwan ni Samyongdang ang mga bagay na ito upang tulungan ang bansa sa panahon ng kaguluhan. Medyo pinalabis ko man, sa mundong ito, mahalaga ang paniniwala at kwento, at gusto ng mga konstelasyon ang pinupuri at kinikilala sila. Tulad ng inaasahan, naging positibo ang reaksyon ng mga konstelasyon, pinatawad pa ako ng Bald General of Justice, at nagbigay ng coins bilang gantimpala. Ipinamahagi ko ang mga item sa nararapat. Ibinigay ko kay Yo Sang-ah ang beds dahil siya ang may alam tungkol kay Samyongdang, habang si Jung Hyewon naman ang tumanggap ng straw mat kahit nag-aalangan siya. Sa simula ay nagreklamo siya sa itsura nito, ngunit agad niyang naramdaman ang epekto, isang kakaibang lakas ng katarungan at determinasyon ang umagos sa kanya. Bagay na bagay ito sa kanyang personalidad. Napanood lamang nina Lee Hyun-sung at Lee Gilyaong ang nangyari, habang si Yo Sang-ah ay nagpasalamat at namangha sa kakayahan ng item. Nagbiro ako na dapat kaming magdasal, ngunit hindi ko inaasahan na seseryosohin ito ni Jung Hyewon. Habang nagpapatuloy kami sa paglalakbay papuntang Chongmuro, tila naging mas mapagnilay siya at nag-isip pa tungkol kay Samyongdang. Maging ang mga konstelasyon ay natuwa sa ganitong pagbabago, hindi nagtagal, nagbago ang paligid. Habang naglalakad kami sa madilim na lagusan, biglang nagsimula ang isang sub-senaryo na tinatawag na Welcome Prison. Kumalat ang makapal na hamog na nagpalabo sa aming paningin at naghiwalay sa bawat isa sa sariling ilusyon. Hinahatak nito ang pinakamasasakit na alaala at trauma ng isang tao. Dahil sa aking skill na fourth wall, hindi ako gaanong naapektuhan at mabilis kong nabawi ang aking katinuan. Ngunit ang aking mga kasama ay hindi ganoon kaswerte. Narinig ko ang kanilang mga boses na puno ng takot at kalituhan habang unti-unti silang nilalamon ng ilusyon. Si Jung Hyewon ay sumigaw sa takot, habang ang iba ay nalito sa pagitan ng realidad at imahinasyon. Si Yo Sang-ah lamang ang bahagyang nakalaban sa epekto, salamat sa beds ni Samyongdang na kumikinang habang pinipigilan ang impluwensya ng hamog. Napagtanto kong kailangan kong kumilos agad.
Inutusan ko si Yosang A na bantayan ang iba habang ako ang bahala sa pagwasak ng ilusyon. Ginamit ko ang skill na Destroy Evil na nakuha ko mula sa pagsira ng idolo at direktang nilabanan ang epekto ng Welcome Prison. Mas malakas ito kumpara sa karaniwang Repel Evil skill, kaya agad nitong winasak ang ilusyon. Unti-unting nawala ang hamog at bumalik ang realidad. Isa-isang lumitaw ang aking mga kasama, ngunit halata ang epekto ng kanilang mga naranasan. Si Lee Hyun-sung ay nakayuko at tila humihingi ng tawad, si Lee Gilyaong ay nanginginig sa takot, at si Jung Hee-won ay nasa delikadong estado, ang kanyang mga mata ay puno ng kaguluhan. Tanda ng pagkawala niya sa sarili. Dahil dito, napilitan akong patulugin siya sa pamamagitan ng isang malakas na hampas upang maiwasan ang mas malalang sitwasyon. Kahit natapos na ang senaryo at nakatanggap kami ng gantimpala, lumitaw pa rin ang tunay na kalaban, ang mga specter na nasa likod ng ilusyon. Para silang likidong multo na kahawig ng ectoplasm. Ngunit dahil wala na ang epekto ng Welcome Prison, madali silang talunin. Gamit ang aking kakayahan, mabilis ko silang pinuksa at kinuha ang kanilang mga naiwan na bato. Samantala, tinulungan ni Yosang A ang iba na makabawi. Bagamat ligtas na sila, hindi agad nawala ang epekto ng kanilang mga trauma. Habang nagpapatuloy kami, may liwanag kaming nakita sa dulo ng lagusan, hudyat na malapit na kami sa Cheongmuro. Saglit akong nag-alala sa kalagayan ng grupo, ngunit bago pa ako makapag-isip ng husto, may bagong presensya ang lumitaw. Isang talim ang biglang sumulpot mula sa dilim, hindi upang umatake kundi upang magbabala. Isang dalagitang may hawak na espada ang lumitaw, nagsasabing sakop niya ang lugar na yon. Mukha siyang nasa edad na 17 at nakasuot ng uniforme ng paaralan. Agad siyang nakilala ni Yosang A at kinumpirma ko rin ang kanyang pagkakakilanlan, si Lee Ji-hye, isa sa mga mahalagang karakter sa Ways of Survival. Ang kanyang kakayahan at ang kanyang sponsor na Maritime War God ay maglalaro ng malaking papel sa hinaharap. Sa sandaling iyon, kinumpirma ng sistema ang aming pagdating, narating na namin ang Cheongmuro, at nagsisimula na ang panibagong yugto ng aming paglalakbay, at diyan nagtatapos ang Kabanata 26 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Patuloy lang sa pagsubaybay ND Aka TV para sa susunod na kabanata. Paalam!